Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, komentaristang walang inuurungan, walang kinatatakutan, nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi na mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, ang boses ng taong bayan. Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong korap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan. Good morning sa ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao. Nilabi na sa atong mga kaigsuunan diha sa Negros Oriental. Maayong buntag kaning yung tanan. Niya nausab inyong lingkod, Epipanyo Labrador, no? Ang inyong ulipon, no? Diha sa Tagasyaton. Maayong buntag kaning yung tanan. Nilabi na diha sa atong mga kaigsuunan sa Baay City, sa Tanhay City, nilabi na diha sa Bayawan City. So, maayong buntag ka Mayor Prex Diaz, maging sa ating pinalangga na Mayor Janice Digamo. So, daghan sa mga kaigsuonan nato karon ang tawag karon sa ato, nangamusta kung usanay balita bahin kang Arnie Tevez, kung sanay balita kung kinibang iyang kaso ni usad ba ini o malimta na lang. So, mga kababayan ko, tatagalogin ko para maintindihan natin mga kababayan, lalong-lalo na yung mga Tagalog, no? Marami po kasi ang tumawag sa akin at nangangamusta nga na kung sa tinatanong nila kung kamusta na ba si Arnie Tevez at ano na ba ang sitwasyon. So, dahil sa mga katanungan ito, yan muna po yung ating magiging topic sa araw nito para po sa mga kababayan natin na nakasubaybay po, no, sa nakakaalam sa mga pangyayari. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, mayroon po kasi akong nakalap na impormasyon. Kung maaalala po ninyo, hindi ba pumunta si Manny Pacquiao doon sa Timor-Leste? So pinalabas nila na ang pagpunta doon ni Manny Pacquiao ay para maging ano lang siya, bisitang pandangal. Hindi ko alam kung yun ay may okasyon o pesta ng lugar na yon, pero ayon po sa ating nakalap na impormasyon, hindi po yun yung pinakapunto ng pagpunta doon, o hindi yun ang pinakapakay ni Manny Pacquiao, no? Ang pinakapunto pala ni Manny Pacquiao nung pumunta siya doon, kinausap niya itong presidente nga ng Timor-Leste para sa isang palabas. Sabihin na natin palabas. Alam ni Manny Pacquiao kasi na mainit at talagang umuugong ang pangyayari tungkol nga sa pagkamatay ni Gobernador Roel Ragay Digamo, na kung saan pinamasaker, yan ang tamang term doon, pinamasaker ni Tevez dahil nga sa inggit o galit na hindi napunta sa kanila yung kapangyarihan na inaasam-asam nila. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, umugong yung isang balita na pumunta doon at syempre napanood naman din natin, diba, na kung saan
itinaboy pa nga, itinaboy itong si Manny Pacquiao ng ilan sa mga bodyguard o escort o sa nag-escort kay Manny Pacquiao nung siya ay pumunta sa Timor-Leste, na kung saan pinakita doon na tinaboy siya. Pero ayon po sa ating pag-iimbestiga, yun ay isa sa kumbaga parang ano na lamang, para hindi halata na talagang ang pakay ni Pacquiao doon ay si Arnie Tevez. Ngayon, para hindi halata, isa sa naging drama nila, kunyari ganun ang magiging trait ng o trato ng mga bodyguard o escort ni Manny Pacquiao sa kanya. Nakita niyo naman, kunyari hinagis, ganun, para magmukhang kawawa itong si Arnie Tevez. Pero hindi po yun. Ang talagang pakay ho talaga, hindi alam ng ating mga kababayan na ang pinakapakay ni Pacquiao doon ay kausapin ang presidente ng Timor-Leste na kunyari ganyan, ganito, ganun. Kung makikita po ninyo, hindi ba't hinuli ng mga otoridad sa nasabing bansa itong si Arnie Tevez. Ngayon, yun po ay isang palabas na lamang. Yun po ay isang palabas na lamang. Hinuli, pero may pakiusap po si Pacquiao doon sa presidente na para matigil yung issue tungkol kay Tevez. Pinakiusapan ni Pacquiao na hulihin para mawala, para maging kampante, hindi kasi hanggat hindi siya nakukulong, ang tinitira po doon, mga minamahal ko mga kababayan, si Rimulya. Ang tinitira doon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang tinitira doon si Abalos at yung iba pang mga departamento na mayroong kakayahan na makipag-ugnayan sa nasabing bansa. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, tinupad ng bansang Timor ang kahilingan ngayon ni Manny Pacquiao na gumawa ng isang drama para hindi naman lumabas na inutil ang ating bansa. Diba? Hindi lumabas na inutil yung pamahalaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So, nung nagawa ni Pacquiao yung kanyang misyon, mga ilang araw, ilang linggo, di ba? Mga ilang araw, mga ilang linggo, nagulat na lang tayo. Naging kaalyado na ni Ferdinand Marcos Jr. itong si Manny Pacquiao. Kaya po siya naging open, kaya siya tinanggap ng Administrasyong Marcos na maging kaalyado dahil nga po dun sa kanyang nagawa na hindi nagawa ni Rimulya, na makipag-ugnayan sa Timor-Leste. Ngayon, marami pong nagtatanong, so lumalabas pala na yung nangyayaring yan kay Arnie Tevez ay parang nahuhulog na parang drama-drama na lang. Yan po ang hindi ko pa alam. Kasi para po sa akin, no? Para po talaga sa akin, yung pagpunta po doon ni Arnie Tevez, kasi kung sasabihin natin na siya'y bisitang pandangal, wala naman po siyang masyadong inatinan doon na na kung anumang mga aktibidad. Kasi pag sinabing bisita kang pandangal, dadalo ka, makikipaghalubilo ka, yung yung kumbaga hanggang sa mata, pero hindi. Meron po silang lihim na naging usapin na sila lang po ang nakakaalam. Pero yung usapin na yan ay sumingaw, na kung saan ang naging sentro pala talaga ng kanilang usapan ay itong si Arnie Tevez. Pero sana nakukuha nyo na ang ibig sabihin ko. So sa madaling salita, tingnan nyo, para hindi uminit, hindi magalit yung taong bayan kay Rimulya sa ating gobyerno, pinalabas nila na umuusad talaga ang kaso labang kay Arnie Tevez. Kasi nga hinuli, di ba? Pero hindi alam ng ating mga kababayan na maging yung kanyang pagkakulong ay hindi po yun na parang normal na kulong. Kasi bakit? Parang kung sa madaling salita, VIP po siya doon.
parang hindi pa rin nakakulong. Para lang sabihin ba, para formality na lang, sige ganito, ikukulong ka. Pero ayon po sa ating nakalap na impormasyon, hindi po siya itinuring na isang bilanggo. Hindi siya tinuring na isang bilanggo dahil po sa request ni Manny Pacquiao na ganito, ganyan. So lumalabas na kaya malaki ang utang ng loob ng ating pamahalaan kay Manny Pacquiao. Lumalabas na kaya tinanggap ng Administrasyong Marcos si Manny Pacquiao dahil sa kanyang nagawa para patahimikin yung umuugong na nagba-viral na usapin patungkol nga kay Arnie Tevez. Ngayon, tawan-tawa po si Arnie Tevez. Bakit? Nailagay sa bulsa ng taong bayan, nailagay sa bulsa ni Arnie Tevez at ni Pacquiao yung taong bayan. Yun po pala yung tamang termino nun. Pero sabi ko nga, sa nangyayaring ito, marami pong agam-agam at maraming nagdududa sa kakayahan ni Remulla. Biro mo ilang buwan na po ba? Ilang buwan na? Halos magdadalawang taon na ho. So dito mo makikita talaga na ganun ka-inutil yung ating bansa. Ganun ka-inutil yung ating pamahalaan. Biro mo, ilang taon na rin si Kaper Silapid na walang hustisya. Magdadalawang taon na rin po, mga minamahal ko mga kababayan. Ganun kahina, ganun ka yung ating hustisya dito sa ating bansa. 'Di ba? So, lumalabas na ayon sa ating pagsusuri, sa ating pag-aanalisa. Kung maalala ninyo, 'di ba? Dapat magalit si Bongbong Marcos. Ano bang sabi ni Manny Pacquiao? Ipapakulong niya si Imelda Marcos. Ipapakulong. Yun yung kanyang plano. Ngayon, anong nangyari? Naging kaalyado siya. Nino? Ng ating mahal na Pangulo, Ferdinand Marcos Jr. So, dahil po sa nangyaring yan, pumasok po sa isipan ng ating mga kababayan na, teka, mukhang kumukonekta sa pagpunta ni Manny Pacquiao doon sa Timor-Leste yung pagiging kaalyado niya ngayon. 'Di ba? Sa madaling salita, ewan ko po kung ito ay positibo o isang chismis lamang na kaya tinanggap ni Bongbong Marcos o ng ating Pangulo si Manny Pacquiao dahil nga sa sinunod nito yung pakiusap. Sinunod nito yung pakiusap ni Remulla. Kasi hindi nga makapasok si Remulla. Hindi makapasok si Remulla. Ngayon, isinadjust ni Remulla dito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na meron tayong ipapadala doon na maaaring makausap ng presidente ng Timor na maaaring mapagbigyan sapagkat siya ay sikat, siya ay kilala. So, sa madaling salita, dahil tinitingala ng Timor-Leste o ng presidente ng Timor-Leste si Manny Pacquiao bilang isang mahusay na baksidor, isang professional na boxing, isang professional na manlalaro sa boxing, yun ang pinadala nila. Pinadala para gawin yung mga plano na ganito, ganyan. Katulad po ng kunyari ay pag-aresto sa kanya nang sa ganon lumabas sa isipan ng ating mga kababayan dyan sa Negros Oriental, lalong-lalo na sa mga biktima dyan sa Pamplona, Negros Oriental, na kung saan nakaranas ng pang-aapi o panghaharas o nakaranas ng takot sa mga Tevez dahil nga sa pangyayari na kung saan minasakir yung ating mga kababayan dyan sa Pamplona, Negros Oriental, para lumabas na may hustisya, no? Pero hindi alam ng ating mga kababayan dyan, palabas lamang yun para po masentro naman sa ibang usapin yung isipan ng ating mga kababayan. Yun na nga, di ba? Nung
Nung nalaman natin na kinulong na, so umugong yung balita, naging usap-usapan sa social media, sa mga vloggers na ganito, hinuli na, at eto na nga, pupunta na sa bansang ito si Arnie Tevez, pero hindi po yun nangyari. Kung baga, hiniram lamang ng ibang issue, yung issue tungkol kay Arnie Tevez. Nawala si Arnie Tevez, pinalitan muna ng issue patungkol kay Senior Aguila, pinalitan ng issue tungkol kay Morales, at iba pang mga issue. So sa madaling salita, di ba, nawala sa isipan saglit ng taong bayan yung usapin patungkol kay Arnie Tevez. So ibig sabihin lamang, gumawa sila ng paraan nang sa ganon hindi masentro yung mata ng mga media kay Arnie Tevez. Diba? So, sabi nga kung talagang mananagot itong si Arnie Tevez, dapat ngayon nasa Pilipinas na siya. Kung talagang ginawa ni Remulla yung kanyang trabaho, dapat nasa Pilipinas na si Arnie Tevez. Si Henry Tevez, para sabihin lang na may hustisya, kasi talagang sumisigaw ng hustisya yung mga kababayan natin Para lang sabihin na may hustisya, binabaan yung kaso ni Henry Tevez, dapat pareho sila ng kaso ni Arnie Tevez tsaka si Henry, binabaan ng ating gobyerno, ng ating mga nasa otoridad yung kaso ni Henry Tevez. Isang kaso na kung saan pwedeng magpiyansa. Di ba? So, dito nyo makikita, mga minamahal ko mga kababayan, na pag hindi mo bubusisiin ng mabuti, may nangyayari po palang dramahan dyan. May nangyayaring manipulasyon. May nangyayaring mga bagay na sila lang ang nakakaalam, na dapat matuklasan natin agad. Pero para sa akin talaga, may nangyayari po talagang drama dyan. Kasi kung gugustuhin ng ating gobyerno na hulihin talaga, papanagutin talaga itong si Arnie Tevez, dapat matagal na ang 3 buwan o kalahating taon. Posible naman sa tagal na yan, di ba? Ang dami ng pangako, maging ating presidente nangako, di ba? Nangako yung ating mahal na Pangulo. Pero ang tanong po ng ating mga kababayan dyan sa Negros Oriental, nasaan na ang iyong mga pangako? Maging kay Remulla, ang tanong ng ating mga kababayan dyan sa Negros Oriental, nasaan na yung iyong mga pangako, Remulla? Abalos din, Abalos, nasaan na ang iyong mga pangako? Lahat po sila nangako. Lahat po sila nagpaabot ng kanilang pakikiramay kay Gobernador Will Ragay Digamo. Pero hanggang doon na lang ba yun? Hanggang pangako na lamang ba yun? Ngayon, kailan makakamtan talaga ng ating mga kababayan yung tunay? Yung tunay kasi hindi po tunay yun para sa ating mga kababayan. Lumalabas ho na nagkaroon ng manipulasyon. Kaya nga siguro, dahil hindi kaya ni Remulla na pumunta ng Timor-Leste, at sigurado si Remulla na hindi siya pakikinggan ng Timor-Leste, si Pacquiao ang pinadala niya, na walang kaugnayan sa trabaho niya. Diba? Nakita nyo po, yan po yung obserbasyon at yan po ang nakikita ng ating mga kababayan. Diba? Kasi makikita nyo po, sasabihin lang na pumunta doon si Manny Pacquiao para lang dahil sa binisita niya yung Timor-Leste, dahil nga sa binisita o may sadya si Manny Pacquiao. Diba? So dahil sa ginawa ni Manny Pacquiao, na napahinto niya yung umuugong na usapin patungkol kay Arnie Tevez, naging open yung pamahalaan para maging kaalyado nila itong si Manny Pacquiao. So madaling salita, kaya siya nakapasok sa loob ng kumbaga sa loob ng grupo ni Ferdinand Marcos Jr. o ating Pangulo, dahil sa nakagawa siya ng isang bagay na makapagpapatahimik makakapagpatahimik sa umuugong na isyu o usapin patungkol po sa napakalaking krimen na ginawa ho ng magkakapatid na Arnie Tevez o ng pamilyang Tevez. So tingnan nyo, di ba? Kunyari, kinulong, drama pa, ganito. Puro kadramahan po yun. Hindi po ito totoo.
Yung sinasabi nila ikinulong si Arnie Tevez, hindi po. Sinabi lang na kinulong, pero ang totoo po, walang nangyaring ganun. Pinalabas lang nila yon para po sa katahimikan ng ating mga kababayan, no? Para sabihin na ang administrasyong Marcos o yung itong si Remulla, kasi trabaho naman talaga ni Remulla to eh. Isang trabaho na napakabigat na hindi niya kayang gampanan. 'Di ba? So para mawala sa isipan nating mga kababayan na ganito ganyan, nakiusap si Remulla kay Pacquiao na pwede ikaw ipapadala namin sa kapalit ng pagpapatawad ng gobyerno sa iyo o ng aming Pangulo sa pagbabanta mo sa dating unang First Lady Imelda Marcos. So yun, ginawa ni Manny Pacquiao yung utos sa kanya kapalit ng pagpapatawad sa kanya ng Pangulo, at kapalit din na siya ay, maliban na siya ay papatawarin, siya ay makakapasok at magiging kaalyado ng Marcos administration. So yun po yung pinaka po talaga doon. Base din po sa pag-aanalisa ng ating mga kababayan na kung saan isinasangguni po natin sa kanila yung ating mga katanungan. Kaya doon sa mga kababayan natin, mukhang sa nakikita ko, mahihirapan tayo na magkaroon pa ng hustisya ang pagkamatay ng ating ginagalang na Gobernador Roel Ragay Digamo. Pero ganun pa man, sana may pumalit kay Remulla na kayang gampanan yung tungkulin bilang isang DOJ Secretary. Mauna sa atong mga kaigsuonan, nilabi na diya sa Negros Oriental, sa Bayawan, sa Pamplona, Negros Oriental, magampo lang ta na mapulihan si Remulla o gusa ka tao na kaya gyud niya buhaton ng iyang trabaho. No, kay kung Remulla kita wa gitay maasahan kang Remulla kay igora na nag-istorya. No? Wala tayong aasahan kay Remulla. Puro lang pangako, sino ba yung tagapagsalita, yung parang bata pa? 'Di ba? Pag tinignan mo yung sinasabi niya, parang mapapaniwala talaga yung taong bayan. Pero nasaan? Ito nga yung sinasabi natin, iba yung sinasabi sa nakikita. Marami silang sinasabi, pero wala tayong nakikitang talagang konkretong resulta. No? Kumbaga dinadaan na lang tayo nila sa mga pananalita. So ang taong bayan, lalong-lalo na yung mga biktima ni Arnie Tevez, hindi po nila kailangan ng salita. Hindi po nila kailangan ng anumang paliwanag. Ang kailangan po ng ating mga kababayan dyan sa Negros Oriental na hanggang ngayon ay humihingi ng tulong, yung gawa. Yung gawa na kung saan makikita ng madla na may katotohanan. Hindi puro pagdadrama. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inambayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inambayan. Maraming salamat po.